manggagalaiti ngayon sa galit itong si Marcoleta, mga sangkay, matapos po ilabas ng isa pong media company ang impormasyon patungkol po sa kanyang asawa. Yari, mga sangkay. Naku, nagkakalabasan na po ng baho ngayon, no? Asawa ni Marcoleta at koneksyon nito sa mga diskaya, nabisto po nitong Bilyonaryo News. Pag-uusapan po natin yan ngayon, mga sangkay. Bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay lapit na makarating sa 2 million subscribers. Kaya naman kung ikaw gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na nga po, mga sangkay. Pag-usapan po natin to. Diyos mio, Marimar. Ito po, asawa daw po ni Senator Marcoleta, di umano'y nabistong may kaugnayan sa insurance ng diskaya. Nako, ito na nga ba ang sinasabi natin? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Nako! Ang naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga diskaya. Nako! Ngayon pa naman, mga sangkay, di ba ang issue, si Marcoleta yung tagapagtanggol. Napatanong nga po dito si Lacson. Teka lang, bakit masyado mong pinoprotektahan ng mga diskaya? Bata is a notarized acknowledgement na nakalap ng Bilyonaryo News Channel. Nako, ito na naman po talaga itong Bilyonaryo News Talagang matindi pa ito mangalap ng mga impormasyon. Ngayon, ito ang nangyari. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance. Ayan na, ito yung pangalan, mga sangkay. Naku, lagot yung... Kung mayroon man pong babanatan dito ni Marcoleta, yung Bilyonaryo News Channel na kung saan ito po ang naglabas ng impormasyon. Si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Grabe tong Bilyonaryo News no? Alam nyo, nabibilib na rin ako, mga sangkay. Ang tindi po maghanap ng mga impormasyon. Kahit nga po yung ibang mga senador, nabisto nito, pati pa po yung ibang mga kabit Elected siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noon. Ayan na. Noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Nako po! Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024 na nagkakahalaga ng 19.29 million para sa elite general contractor. Okay. Kumpanya ng mga diskaya. Nako! Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. Grabe! Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nako! Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksaktong lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Nako! Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions.
Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Nako. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Teka lang. Teka lang. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Una nang itinanggi ni Panaligan ang involvement sa mga implementasyon sa maanumalyang proyekto sa lalawigan. Spotted si Panaligan noong 2024 sa isang ribbon-cutting ceremony ng Stronghold Insurance sa Mindoro, kung saan nag-expand ang kanilang branch. Matatanda ang nagtalo na noon sina Lacson at Marcoleta hinggil sa Diskaya couple na iminungkahi ni Marcoleta na isa ilalim sa Witness Protection Program. Ang matindi pa nga po dyan, mga sangkay, no, na sinabi po na minungkahi ni Marcoleta, hindi na daw po kailangan magbalik ng kayamanan o ng pera ng taumbayan ang mga Diskaya. Kaya magugulat ka lang talaga eh. Bakit itong si Marcoleta tila nagiging nagiging tagaharang sa mga Diskaya? Mira, ang pinag-uusapan po natin dito, billions, trillions of money. Kabuuhan, hindi lang ng mga Diskaya, kundi lahat po ng mga kontratista, mga opisyal ng gobyerno na nangulimbat sa pera. Tapos may isa pong Marcoleta na tagapagtanggol sa mga ito. Kaya conflict of interest? Ano mayroon, mga sangkay? So ngayon, eto na. May kaugnayan daw po yung asawa ni Senator Marcoleta, di umano, sa insurance ng mga Diskaya. Why? Nako, dapat ipatawag to ni Senator Lacson. Hindi ito pinirmahan ng DOJ at ng Senate President. Why are you so protective of the Diskaya? Why are you so protective? Di ba? Yan yung sinabi ni Lacson eh. Bakit mo pinoprotektahan itong mga Diskaya? Why are you so protective of Diskayas? Di ba? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Dito, nagpalusot na po si Marcoleta. Pwede ba natin i-record ito? Sa kasalukuyan, no comment si Senador Marcoleta sa tanong kung may conflict of interest ba sa involvement ng kanyang asawa. Nako, no comment! Nako, ito na nga po ang sinasabi natin. Baka kaya ito lang tanong ko lang naman. Baka naman kaya ganon, mga sangkay, na grabe magprotekta sa mga Diskaya. Diba? Ngayon, nauungkat na tuloy. Nako, may connection. Magulat ka lang din talaga no? Magugulat ka talaga paano nangyari na may connection itong asawa. May mga iba pa nga pong nagpo-post. So ano naman? Anak ng toko, anong ano naman? Bobo ka ba? Di ka ba nag-iisip? Di mo ba ginagamit yung utak mo? Ano to? Nagkataon lang? Sige nga. Ano to? Nagkataon lang? Tsamba lang? Na nagkaroon ng koneksyon? Buti na lang talaga si BBM naging presidente. Kasi kung hindi naging presidente si BBM, naku po. Bumabaha ng pera sa bulsa ng mga politiko. 'Di ba? Mambira talaga. Well, kayo, ano po ang inyong basa dito? Ano po ang inyong opinion? Talaga bang tingin nyo may sabit kayo si Marcoleta dito? Dahil sa nabisto ng Billionaire News Channel na may kaugnayan di umano ang kanyang asawa sa insurance ng mga Diskaya. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.